Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Prinsipeng Unggoy o The Monkey Prince mula sa mga kwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Muling isinalaysay ni Christine S. Belen at iginuhit ni Hubert B. Fusio. Simulan na natin. Hindi magkaanak ang mag-asawang Tinong at Binday. Sa kabila ng kanilang kayamanan, wala silang aliw sa buhay sa kanilang tahanan. Ginawa na nila ang lahat ng paraan upang mabiyayaan ang anak. Nagsayaw sila sa obando, namanata kay Santa Clara, nagpagamot sa doktor at sa albularyo. Ngunit hindi talaga sila pinagpala ng anak. Sa kasabikan ni Binday na magkaroon ng anak, nasambit niya sa kanyang mataimtim na panalangin na kahit mukhang unggoy ang magiging anak nila ay malugod nilang tatanggapin. Parang nagbiro naman ang tadhana. Nang mabuntis siya't magluwal ay mukhang unggoy nga ang kanilang naging anak. Pinangalanan nila itong Juan. Hindi naging hadlang ang anyo ni Juan sa mag-asawa. Minahal nila ito at binigyan ng mabuting edukasyon. Ubod ng talino ang batang mukhang unggoy, ngunit madalas na napapaaway dahil inaalipusta siya ng kanyang mga kamag-aral. "Unggoy! Unggoy!" panunuyan ng mga bata kay Juan. Nang magbinata si Juan, nagpasya siyang umalis upang hanapin ang kanyang kapalaran. Nagpaalam siya kina Tinong at Binday. Sumakay si Juan sa isang barkong patungong Timog Silangang Europa. Kinuha niya ang pinakamahal na silid sa barko, ngunit kailanman ay hindi siya lumalabas dito. Sa Gresya, dumaong ang barkong sinakyan ni Juan. Agad siyang tumuloy sa pinakamahal na hotel, ngunit bihira siyang lumabas sa kanyang silid. Dito niya naging kaibigan ang mayordomo ng hotel. "Kaibigan, walang mahirap at imposible sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Manalig ka." Payo ng mayordomo kay Juan. Minsan, naikwento ng mayordomo kay Juan na ang hari ng Gresya ay mayroong anak na prinsesang ikinulong sa palasyo sa gitna ng dagat. Hinulaan kasing magdadala ng kamalasan ng prinsesa sa kaharian. Kwento ng mayordomo.
kaawa-awang prinsesa. Pupuntahan ko siya. Matapang na sabi ni Juan. Baka ka mapahamak. Ni wala pang nakakakita sa prinsesa. Babala ng mayordomo. Tuparin kaya ni Juan ang kanyang sinabi? Isang hapon, nagtungo si Juan sa gubat. Nakita niya ang isang ibon na naipit sa sanga ng puno. Tinulungan ito ni Juan. Salamat, kaibigan, sabi ng ibon. Naging kaibigan ni Juan ang ibon. Dito niya narinig ang mga kwento tungkol sa Prinsesa Ameris na nakakulong sa palasyo sa gitna ng dagat. Napakaganda ng Prinsesa Ameris, ngunit napakalungkot ng kanyang buhay. Kwento ng ibon. Maaari mo ba akong tulungan, kaibigan? Nais kong makilala ang prinsesa. Ngunit hindi kita kayang ilipad sa gitna ng dagat, sagot ng ibon. Susulatan ko siya at maaari mo itong dalhin sa kanya. Puno ng pag-asang sabi ni Juan. Nang oras ding iyon ay gumawa ng sulat si Juan at itinali sa paa ng ibon. Lumipad ang ibon patungo sa palasyo sa gitna ng dagat. Nang bumalik ang ibon, may dala rin itong sulat. Mahal na binata, isa akong kaawa-awang bilanggo rito sa aking palasyo. Kung loob ng langit na ako'y mahango mo sa aking kalagayan, buong puso kitang tatanggapin. Ameris. Simula noon ay lagi nang nagpapalitan ng sulat sina Juan at Prinsesa Ameris. Mahal na Ameris, tapat akong umiibig sa iyo, ngunit matatanggap mo kaya ang isang taong mukhang unggoy na tulad ko? Juan. Hinangaan ni Ameris ang katapatan ni Juan. Nagmahalan sila kahit napakalayo nila sa isa't isa. Isang araw, habang nakatanaw si Juan sa dagat, isang sugatang balyena ang inanod sa dalampasigan. Tinulungan ito ni Juan at kanyang inalagaan. Nang gumaling ang balyena, dinala nito si Juan sa palasyo sa gitna ng dagat. Nagkita sina Juan at Ameris, masayang-masayang magkasintahan. Isinama ni Juan si Ameris pabalik sa Gresya upang hingin ang kamay nito sa hari. Nagalit ang hari nang makita ang anyo ni Juan. Ipinagtabuyan niya ang magkasintahan. Ito pala ang kamalasang iaakyat mo sa aking kaharian. Isang kahiyan! Sigaw ng hari. Umalis na malungkot sina Juan at Ameris. Naisip ni Juan na baka hindi siya para kay Ameris,
o kahit kanino man dahil sa kanyang anyo. Nawawalan na ng pag-asa si Juan nang himalang magpakita sa kanya ang kaluluwa ng kanyang ina. Juan, hindi mo alam na matagal na akong namayapa. Ngunit hiniling ko sa Diyos na ikaw ay aking subaybayan. Alam ng Diyos na mabuti ang iyong puso. Pinaliligo ka niya sa ilog Jordan kung saan siya bininyagan. Saka naglaho si Binday. Kinabukasan ay naglakbay sina Juan at Prinsesa Ameris. Nang marating nila ang ilog Jordan, ay naligo agad si Juan. Isang himala ang nangyari. Nawala ang kanyang anyong unggoy at naging isang makisig na binata. Dali-daling umuwi si Juan sa kanyang ama at nagpakasal sila ni Prinsesa Ameris. Mga gabay na tanong o guide questions. Ano-ano ang mga higit sa karaniwan o supernatural na paniniwala sa kwento? Ano ang pagkakatulad ng kapalaran ni Juan at Prinsesa Ameris? Ano ang ibig sabihin ng payo ng mayordomo kay Juan? Ano ang masasabi ninyo ukol sa pag-ibig ni Juan at Ameris? Magsaliksik tungkol sa ibig sabihin ng Deus Ex Machina. Paano ito ginamit sa kwento? At dito nagtatapos ang Prinsipeng Unggoy. O, nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayong araw? Sana ay naibigan niyo ito. At mag-subscribe lamang sa aming channel para makapaghatid pa kami ng mas maraming kwentong tulad nito. At samahan niyo kaming muli sa susunod dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!